Ang mga selosong trio ay nagmamagaling at ipinagmamalaki ang kanilang hitsura, kahit na sila ay 30 taong gulang na at minsang tinamaan ng kawali sa mukha. Nagplano silang ikahiya si Sakamoto, kaya't naglagay sila ng maruming pang-erasure ng chalkboard sa itaas ng pinto. Ngunit nang pumasok si Sakamoto, nahuli niya ito sa kalagitnaan ng hangin ng walang kahirap-hirap, binati ang lahat at pina-frenzy ang mga babae, na nag-iwan sa kanilang mga karibal na nahihiya. Sa susunod, sa banyo, sinubukan nilang ambusuhin siya ng isang salpok ng tubig mula sa taas ng stall. Ngunit lumabas si Sakamoto na tuyo, na nakatakip sa isang payong, nag-iwan sa kanila ng gulat. Nagdududa, itinapon nila ang desk ni Sakamoto sa bintana, umaasang pababayaan siya ng walang upuan. Ngunit ang mga babae ay sabik na inaalok ang kanila. Tumanggi si Sakamoto, at sa halip ay umupo ng cool sa gilid ng bintana, na lalo pang nagpapagulo sa mga babae. Nang kalmadong hinihikayat si Sakamoto ang guro na magsimula, si Sashi at Mario ay nagngangalit sa inis. Sa wakas, napagtanto nila na isa na lang ang natitirang plano. Harapin si Sakamoto gamit ang puwersa. Habang nililinis ni Sakamoto ang isang desk, ipinagbigay alam sa kanya ng isang estudyante na kailangan siya ng guro sa lab para sa leksyon kinabukasan. Pagdating sa lab, ang 3 delinkwente na may basag na mukha ay ambusuhin siya at atali. Pinag-uusapan nilang saktan siya, gumamit ng mga kemikal, o kaiyahiya siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga nakakahiya na litrato sa mga babae. Si Sashi, na naaliw sa ideya, ay nagsimulang kumuha ng mga litrato. Samantala, ang pabigla-biglang kilos ng trio ay nagdulot ng apoy. Sa panik, sinubukan nilang tumakas pero nakita nilang may nakaharang na wallet sa pinto. Habang tinangka ni Sashi na humingi ng tulong, naubos ang baterya ng kanyang cellphone. Dumarating ang takot hanggang sa si Sakamoto, na hindi apektado, ay nagsimulang magliko-liko. Akala ni Mario ay sinusubukan niyang magbigay ng hangin upang patayin ang apoy, kaya't sinundan siya ng iba. Ang ingay ay nagbigay ng babala sa guro na si Kakuda, na dumating na naguguluhan sa magulong sitwasyon ngunit mabilis na pinatay ang apoy. Tinanong siya ni Kakuda tungkol sa kakaibang galaw ni Sakamoto. Kalma na ipinaliwanag ni Sakamoto na sila ay natrap at aksidenteng nagsimula ang apoy, kaya't siya ay gumawa ng ingay upang makahikayat ng pansin. Nang tanungin ni Kakuda kung bakit sila nandoon sa lab, maayos na nagsinungaling si Sakamoto na tinuturuan niya sila kung paano gumamit ng alcohol lamp. Impressed si Kakuda sa kabutihang loob ni Sakamoto at pinuri siya bilang isang mabuting kaibigan ngunit pinagmulta pa rin siya ng pagsusulat ng paumanhin. Ang mga delinkwente ay namangha at tinanggap ang pagkatalo. Pati sina Mario at Kenan ay nagbiro na kinuha ni Sakamoto ang puso ni Atsushi. Hindi tumutol si Atsushi, at tahimik na inamin ng hindi may kakailang kabiguan kay Sakamoto, na sinang-ayunan ng iba. Kinabukasan, si Sakamoto ay magaan ng loob na naglalakad patungong paaralan, may hawak na payong at may kasamang ibon. Ang matinding hangin ay naging isang masayang karera sa pagitan niya at ng ibon. Habang lumalakas ang hangin, nagsimula ng lumipad ang mga debris. Madali niyang naiwasan ng isang bagay na papalapit, ngunit ang ibon ay nahulog patungo sa isang vortex. Mabilis na tumakbo si Sakamoto upang iligtas ito, muntik nang madulas sa ilog ngunit nakarating sa isang bato. Gamit ang payong, lumipad siya pataas at nailigtas ang ibon. Nang ligtas na ang ibon, tumigil ang ulan at lumipad palayo. Nakarating siya sa paaralan ng eksakto at napansin ang isang lalaki na si S, na nagmamagaling sa isang grupo ng mga babae. Ipinagmamayabang ni S na siya ay isang amateur model para sa mga magazine at nag-aalok ng libreng fashion lessons sa loob ng isang linggo, ngunit magalang na tinanggihan ng mga babae. Biglang pumasok ang isang babae, sumisigaw tungkol sa pahayagan, si Sakamoto ay nasa front page, kuha siya sa ere habang nililigtas ang ibon. Ang eksena ay nagdulot ng kaguluhan sa mga kaklase niyang babae. Galit na galit si S dahil muli siyang nahulog sa anino ni Sakamoto, kaya't nagpa siya siyang wakasan ng pamumuno ni Sakamoto. Sa buong araw, sinubukan ni S na patagilid si Sakamoto sa iba't ibang paraan. Sa klase, sinubukan niyang hilahin ang upuan ni Sakamoto bago ito umupo matapos sumagot sa tanong, ngunit si Sakamoto ay dumapo sa ere na parang nasa invisible chair. Sa sports, paulit-ulit na nabigo si S na tamaan siya ng bola. Pagkatapos, hinikayat niya si Sakamoto sa sirang fountain ng tubig, ngunit bumalik ito sa kanyang kapakinabangan, lumabas si Sakamoto na cool, at siya ay basang-basa ng tumutulong tubig. Sa klase, ang galit na si S ay nag-iisip ng paraan upang matalo si Sakamoto. Habang nagpaplano ng susunod na hakbang, isang malaking bubuyog ang lumipad, na nagdulot ng panik sa mga babae. Ginamit ni S ang pagkakataon upang magpakitang gilas.
Tumakas ang mga babae at isinara ang pinto, kasunod ng payo ng guro na maghubad upang hindi maakit ang bubuyog. Ngunit nanatiling kalmado si Sakamoto. Nang dama po ang bubuyog sa buhok ni Sakamoto, sinubukan itong patumbahin ni S, ngunit mabilis na itinulak ni Sakamoto ang bubuyog patungo kay S. Kinuha ni Sakamoto ang isang compass, at sa isang tensyonadong laban, na-capture niya ang bubuyog gamit ang precision, tulad ng paggamit ng chopsticks, at inilabas ito sa labas. Ang walang hirap na mastery ni Sakamoto ay nag-iwan sa lahat ng namangha, habang si S ay nahihiya. Kinabukasan, si Sakamoto ay umakyat sa isang puno upang pakainin ang ibon at batiin ito, ngunit wala na ang ibon. Napansin ni Sakamoto si Kakuta na nagbibigay ng pera sa isang grupo ng mga salbaheng estudyante. Nilapitan siya ni Sakamoto at tinanong kung anong nangyayari. Pinabayaan siya ni Kakuta, na inamin na binabayaran niya ang mga salbaheng estudyante para sa proteksyon dahil sa takot. Dahil dito, nakaramdam ng awa si Sakamoto at naglakad palayo. Nanghihinang si Kakuta at pinaghinalaan si Sakamoto na puro salita lang at walang tunay na tulong na ibinibigay. Tahimik na sinabi ni Sakamoto na ang pera ni Kakuta ay hindi tunay na makakapagbigay proteksyon sa kanya. Dumulog si Kakuta at inamin na nagsisinungaling siya sa kanyang ina. Nagpapanggap na kailangan ng pera para sa personal na gastusin at ibinibigay ito sa mga salbaheng estudyante. Nagbalik si Sakamoto ng solusyon, sinabi niyang maghanap si Kakuta ng trabaho sa fast food para kumita ng sariling pera. Sa restaurant, inatasan ni Natsuyama, ang trainer, si Sakamoto na magtanggap ng bayad sa cashier dahil sa kanyang charm, habang si Kakuta ay pinaglinis. Nagrereklamo si Kakuta, tinatamad sa trabaho at pinag-iisipan pa kung paano makapagsinungaling muli sa kanyang ina para makakuha ng pera. Balak nang umalis Sun, ngunit pinaalalahanan siya ni Nat na magtrabaho ng mas mabilis, kaya't mas lalong nainis si Kakuta at nagtanong kung bakit kailangan niyang maghirap para lang mapasaya ang mga salbaheng estudyante. Biglang naging magulo ang kusina, at napatingin si Kakuta sa labas at nakita ang mahabang pila ng mga babae na naghihintay ng kanilang order. Pinamak siya ni Natsuyama, inutusan siyang tumigil sa pagiging walang silbi at magsimula ng magluto ng fries. Tumutol si Kakuta, nagsasabing hindi niya alam, pero pinilit siya ni Nat na subukan. Sa simula, nagkamali siya, ngunit mabilis din niyang nahanap ang ritmo. Nang matapos ang rush, inisip ni Nat na ang presensya ni Sakamoto ang nagdala ng mga tao. Pinuri din niya si Kakuta sa kahangahangang paggawa ng fries, kaya't namula si Kakuta at naging sabik na matuto pa. Nakuha ng mga lalaki ang permanenteng posisyon at nakarating na sa araw ng sahod. Sinabi ni Kakuta kay Sakamoto na pupunta siya sa salon gamit ang kanyang kinita. Samantalang si Sakamoto ay may plano na bumili ng protractor. Kinabukasan, ang mga misfit na 30 taong gulang na estudyante ay dumating sa restaurant. Nag-order si Atsushi ng pagkain at awkward na nag-request ng takeout smile mula kay Sakamoto. Di nagtagal, dumating ang mga nanguuyam kay Kakuta. Sinubukan niyang magtago, pero nakita siya nila at agad siyang tinawanan. Pumasok si Sakamoto at kalmadong tinanong ang kanilang mga order. Pagkatapos nilang mag-order, isa sa mga nanguuyam ay inutusan si Kakuta na sumama sa kanila sa parke. Pagkatapos ng trabaho, tahimik na sinundan ni Sakamoto si Kakuta. Sa parke, inatake ng mga nanguuyam si Kakuta, at hinihingi nila ang pera niya. Habang inihahanda ni Kakuta na ibigay ang kanyang sahod, umalingaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Sakamoto, hindi palaging makakaprotekta ang pera. Tinutulan ni Kakuta ito at matigas na pinanatili ang kanyang kinita. Galit na galit, inatake siya ng mga nanguuyam, pero tumayo si Kakuta at hindi kumilos. Biglang pumasok si Sakamoto. Una, pinakawalan niya ang wind with no direction. Hinay pa ng tenga ng isang nanguuyam gamit ang straw, kaya't nagkagulo ito. Pagkatapos, ipinaputok niya ang gum syrup sa mga mata ng isa pa. Hinimok ni Sakamoto si Kakuta na kumilos. Nang mag-ipon ng lakas ng loob, gumanti si Kakuta gamit ang caught between buns, tinamaan ang mga nanguuyam, at pagkatapos ay nagbanta ng buhangin sa kanila, kaya't tumakas sila. Si Kakuta, na may mga luha sa mata, ay nagpapasalamat kay Sakamoto sa pagtuturo sa kanya kung paano lumaban. Walang pakialam. Tahimik na umalis si Sakamoto, naghihintay ang kanyang shift. Kinabukasan, nakaharap ni Sakamoto si Aina, na desperadong nais makuha ang kanyang atensyon. Sanay sa paghanga mula sa mga lalaki at inggit mula sa mga babae, nainis si Aina sa kawalang pakialam ni Sakamoto habang ito'y nakatutok sa guro, hindi tinatabla ng kanyang alindog, nagpapakita ng purong sigma energy. Determinado siyang mapansin, una niyang sinubukang umupo malapit sa kanya, nagpapanggap na kailangan ng tulong sa pag-aaral. Ngunit hindi siya makalapit,
Pagkatapos, umupo siya sa harap niya at sinubukang makipag-usap. Tinanong ang buong pangalan ni Sakamoto, ngunit si Tainaka, na ayaw kay Aina, ay nagguhit sa board na nagtabo ng sagot niya. Nagbago siya ng taktika at ginaya ang mga galaw ni Sakamoto upang makipag-ugnayan, pero laging isa pang hakbang si Sakamoto. Nang mawalan ng mga opsyon, sinubukan niyang magpasiklab ng selos sa pamamagitan ng pag-anunsyo na makikipagkita siya sa ibang mga lalaki. Biglang tumayo si Sakamoto, iniisip ni Aina na siya ay nagtagumpay. Ngunit napagtanto niyang tinitingnan lang pala ni Sakamoto ang isang aso sa track field. Nainis sa mga nabigong pagtatangka na makuha ang atensyon ni Sakamoto, nagdesisyon si Aina na subukan ang Cocky Game, isang misteryosong laro na katulad ng Ouija board. Sumali sina Tainaka at Yagi, mas interesado sa pagpapahirap kay Aina kaysa sa seryosong paglalaro ng laro. Si Sakamoto, na walang interes, ay nag-alok na magmasid pero tumangging makilahok, na lalong nagpapagod kay Aina. Habang nagaganap ang laro, nagtatanong ang mga babae ng mga playful ngunit malalim na tanong tungkol sa mga motibo ni Aina, habang magaling niyang ginagamit ang barya upang makuha ang kalamangan. Nang dumating ang kanyang turn, matapang niyang tinanong tungkol sa romantikong interes ni Sakamoto. Lahat ng tatlong babae, desperado para sa validation, ay sinubukang itulak ang barya patungo sa kanilang mga pangalan. Gayunpaman, sa kanilang pagsisikap, hindi nila inaasahan na mahulog ang barya at matambay ito sa sahig. Isang mahalagang tuntunin ng laro ang nagbabala ng isang malupit na sumpa kapag nailabas ang barya. Nagkagulo si Aina at humingi ng tulong kay Sakamoto, ngunit dumating ang tadhana, ang barya ay bumagsak sa kanyang harapan, at sa isang iglap, siya ay nakuha ng espiritu ni Cocky S. Ang kilos ni Sakamoto ay nagbago at naging kakaibang hindi matutukan, na nagdulot ng alarma sa grupo. Nang magdesperado, nagmakaawa si Aina sa espiritu na pakawalan siya, ngunit nagtakda ito ng ultimatum, kailangang magtayo ang mga babae ng isang 6 na talampakang mataas na sagradong arko sa loob ng 20 minuto. O kukunin at dadalhin si Sakamoto sa bundok. Nagkagirian ang mga babae sa pagtatayo ng arko gamit ang mga lamesa bago magtapos ang oras, at pinilit nila si Aina na tumulong. Tumanggi siya, sinasabing wala siyang alam magbuhat ng kahit anong mabigat na bagay maliban sa isang upuan. Pinagalitan siya ni Yagi, na nagsabing ang pagtanggi ni Aina ay nangangahulugang okay lang sa kanya na kunin si Sakamoto ng espiritu. Pinagsama ni Tainaka at Yagi ang mga lamesa ng minamadali. Isang lamesa ang muntik ng matamba kay Yagi. Pero sa instinct ni Aina, nahuli ito at iginiit na tumutulong lamang siya para kay Sakamoto. Nagkaisa ang mga babae at natapos ang mataas na arko bago magtapos ang oras. Makalipas ang ilang sandali, ginamit ng espiritu ang mga lamesa bilang daan upang umakyat sa tuktok. Biglang nagkamalay si Sakamoto, naguguluhan sa kanyang bagong kinalalagyan. Huminga ng maluwag si Aina, at napansin ni Yagi at Tainaka na hindi naman pala ganoon ka bad trip si Aina tulad ng kanilang inaasahan. Habang sila'y naglalakad pa uwi, kalmado lang na sinabi ni Sakamoto na siya ang nag-organisa ng buong pangyayari upang mapalalim ang kanilang pagkakaibigan. Gamit ang mabilis na pagganap ng kanyang lihim na teknik, reset position, ibinalik niya ang lahat sa orihinal nitong estado. Mga araw ang lumipas, at naging tagagawa ng mga utos si Sakamoto para sa mga pangalawang taon na mga bully. Pinuri siya ni Marama sa kanilang leader na si Hibusa, binigyang diin ang kanyang kahangahangang kakayahan. Nang marinig ni Sakamoto ang huni ng whistle ni Marama, sumulpot siya sa klase gamit ang isang Wallace, naghatid ng mga lunch na may effortless flair, at pinahanga ang mga senior. Nang maglaon, tinanong ni Kakota kung bakit siya nagsisilbing tagagawa ng utos ni Marama. Ipinagdiinan ni Sakamoto na ito ay isang leksyon sa pagpapalago ng karakter. Tinuligsa ni Kakota na ine-exploit siya, tinatrato siyang isang simpleng gamit, pero pinahahalagahan ni Sakamoto ang respeto, kahit na may 1 taon lamang na senyoridad. Natigil ang kanilang debate nang tawagin siya ni Marama gamit ang whistle. Hiniling ni Marama ng inumin. Kumuha si Sakamoto ng paborito niyang inumin mula sa vending machine ng may effortless style. Sumunod ang ibang mga senior at tinulungan niya silang lahat. Nang sumobra ang tapang ni Marama, hiniling niyang ipahiram sa kanya ang gym uniform ni Sakamoto, dahil nakalimutan niya ang kanya. Sa halip, gumawa si Sakamoto ng isang bagong malinis na uniform para kay Marama, kaya't siya ang naging sentro ng atensyon sa field. Hiniling pa ni Marama ang iba pang pabor, pagpolish ng sapatos, attendance sa klase, masahe, pag-ahit ng balbas, at paggupit ng kuko. Binatikos siya ni Hibusa sa lumalaking pagdepende kay Sakamoto, pero iginiit ni Marama na ito ay nagpo-promote ng pag-unlad ni Sakamoto. Makalipas ang ilang oras, tinawag ni Marama si Sakamoto pero nahirapan magtakda ng mga gawain.
Inutusan niya si Sakamoto na mag-isip ng mga paraan para mapadali ang kanyang buhay. Tinanggap ito ni Sakamoto ng seryoso, iniisip ang mga pangangailangan ni Marama, nagbigay ng toilet paper at pinainit ang mga sapatos niya. Ngunit nang mag-alok siyang dalhin si Marama pauwi gamit ang truck, nataranta si Marama, iniisip na nawalan ng bait si Sakamoto at tumakbo palayo. Nagkagulo, tinawagan ni Marama si Hibusa. Pero natagpuan siya ni Sakamoto. Takot na takot si Marama at sumigaw na hindi niya kailangan ng ganitong klaseng atensyon. Walang pakialam, ipinatupad ni Sakamoto ang kanyang lihim na galaw, sleepover gym, at ginawa niyang isang cozy retreat ang storage room. Habang ino-offer pa ang iba pang serbisyo para sa pinakamainam na pahinga, nagmakaawa si Marama na magbigay ng awa. Makalipas ang ilang sandali sa cafeteria, pinamangha ni Marama ang lahat nang bumili siya ng sarili niyang pagkain. Ang mga first years na dating naglilingkod sa kanya ay nanood ng hindi makapaniwala. Habang sa ibang lamesa, kumakain si Sakamoto kasama si Kakuta. Nang tanungin ni Kakuta tungkol sa mga gawain, sinabi ni Sakamoto na siya ay tinanggal, iniisip niyang dahil sa kanyang hindi magandang pagkanta. Matapos ang klase, bumisita si Sakamoto sa bahay ni Kakuta upang tumulong sa isang takdang aralin. Dala ng ina ni Kakuta, si Shaya, ang pagkain at tinanong kung naroroon si Sakamoto bago pumasok. Agad na sinabi ni Kakuta kay Sakamoto na magtago sa ilalim ng kama. Pumasok siya, hindi nakita si Sakamoto, at lumabas, pinagalitan si Kakuta na imbitahan siya ulit. Ibinunyag ni Kakuta na si Shaya ay nahulog kay Sakamoto 2 linggo na ang nakalipas. Isang pamilyar na kwento, nag-excel si Sakamoto sa mga exam habang si Kakuta ay bumagsak, kaya't naghanap si Kakuta ng tutor. Pumayag si Sakamoto, pero nang makita siya, nahulog ang loob ni Shaya at nagsimula siyang maglakas loob na makipagligawan kay Sakamoto. Kaya't nagplano sila, si Sakamoto ay kailangan maglaho tuwing siya ay darating. Ngayon, patuloy na tinutulungan ni Sakamoto si Kakuta, na ngayon ay sabik na matutunan ng chemistry. Napagtanto ni Kakuta na naiwan niya ang kanyang libro sa paaralan at nagmamadaling bumalik upang kunin ito, iniabot kay Sakamoto ang isang cellphone para sa mga emergency dahil wala siyang cellphone. Hindi nagtagal, natuklasan ni Shaya na naruroon si Sakamoto sa bahay at nagsimula ng isang walang hanggang paghahanap. Gamit ang mahusay na pagpapalabas, pinili ni Sakamoto ang mga pinaka-inaasahang at mahihirap matagpuan na mga tago. Bago pa man sumuko si Shaya, hindi sinasadyang inilantad ni Kakuta ang kinaroroonan ni Sakamoto nang tawagin siya. Agad na sinunggaban ni Shaya ang pagkakataon at tumakbo patungo sa kanya, ngunit biglang nawala si Sakamoto. Sinundan niya ang mga bakas ng paa nito patungo sa balkonahe, ngunit naloko siya ng isang pang-momentary rope na nagsasabing nakatakas na si Sakamoto. Talo, nagpa siya si Shaya na magpahinga at manood ng isang pelikula na may aktor na kamukha ni Sakamoto. Napansin ni Sakamoto ang kanyang emosyon at nakapagplano ng isang estratehiya at naghintay hanggang matapos ang pelikula. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang sarili, na nagdulot ng isa na namang paghabol. Ngunit nag-record siya ng sarili ng maaga. Inihagis niya ang disc sa player at tumalon sa likod ng TV, na nagbigay daan kay Shaya na maniwala na siya ay tanging nasa screen lamang. Matagumpay siyang nailigaw. Nagpaalam siya, at pinayuhan siyang alagaan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, dumating si Kakuta, na nakita ang kanyang ina na umiiyak, at tinulungan siya. Mula noon, tanging sa library na lamang tinuturuan ni Sakamoto si Kakuta. Samantala, patuloy na naghahangad si Shaya kay Sakamoto, na naging isang malungkot at matamis na kwento ng pag-ibig. Isang bagong araw ang sumik, at si gym teacher Kakuda ay nakatayo sa pintuan ng paaralan, pinipilit ang mga estudyante na magmadali dahil malapit nang magring ang bell. Nang magring ito, agad niyang pinatay ang mga gate, nagplano upang mahuli si Sakamoto at markahan siyang huli, dahil lagi itong dumadating sa huling segundo. Dumating si Sakamoto, hawak ang isang kawayan, na nagpagulat kay Kakuda, na inisip niyang tatawid si Sakamoto. Nagmamadali siyang hamarang, ngunit napag-iwanan siya ni Sakamoto, iniwan ni Sakamoto ang kawayan at madaling dumaan sa halos bukas na gate, eksaktong on time. Kalmado, sinabi ni Sakamoto na kailangan ng bamboo decoration ang entrance. Naiinis dahil sa walang kamali-mali timing ni Sakamoto, ipinangako ni Kakuda na mahuhuli niya ito na lumalabag sa mga patakaran. Nakita niya itong kasama ang mga troublemakers, inaasahan niyang may kalokohan, pero natagpuan niya silang walang mali siya at naglalaro ng mga bula. Nang maglaon, nakita niya si Sakamoto na parang naglalaro gamit ang mga walles, ngunit sinabi ng isang kaklase na siya ay matalinong naglilinis ng kisame. Nagdesisyon si Kakuda na pagalitan si Sakamoto sa kanilang susunod na klase.
Habang nagsimula siyang magturo tungkol sa personal na edukasyon, naging labis ang kanyang pagkabahala, lahat ay maayos ang kilos. Samantala, si Sakamoto ay casual na naghahanda ng pagkain, na nagbigay impresyon na parang laro lang ito. Inantay ni Kakuda ang perpektong pagkakataon, sabik na pagalitan siya sa oras na magtangkang kumain si Sakamoto. Nang matikman ni Sakamoto ang kanin, agad na dama po si Kakuda, pinagalitan siya at inutusan siyang tumayo sa labas para mag-reflection. Ngunit bago umalis, hindi na mamalayan ni Sakamoto ang isang maliit na bahagi ng kanin. Bagamat nasiyahan, nais pa ni Kakuda na tiyakin na tunay na nagre-reflect si Sakamoto sa kanyang mga aksyon, tumingin si Kakuda sa labas at natuklasan si Sakamoto na maingat na pinapakain ng isang mahinang maya. Sa katotohanan, sinadyang magpakita si Sakamoto ng kalikwan upang matulungan ang may sakit na ibon. Puno ng emosyon, bumalik si Kakuda sa klase na may mga luha sa mata, napagtanto niyang tinanggap ni Sakamoto ang parusa para lamang sa kapakanan ng isang helpless na nilalang. Kinabukasan, bumalik si Kakuda sa kanyang pwesto sa gate, naghihintay sa hindi maiiwasang huling segundong pagdating ni Sakamoto. Gaya ng inaasahan, dumating si Sakamoto bago magsara ang mga pinto, ngunit imbes na pumasok, gumawa siya ng isang audacious slide sa ilalim ni Kakuda. Naiinis, pinagalitan ni Kakuda si Sakamoto, sinabing tigilan na ang mga palabas at magtulungan siya sa klase. Sa susunod na leksyon, inutusan ng guro ang mga estudyante na mag-partner at iguhit ang mukha ng isa't isa. Ang bawat batang babae ay sabik na nagnanais na maging partner si Sakamoto, ngunit si Eina ang nakakuha ng posisyon. Gayunpaman, ang iba pang mga batang babae ay nagsiksikan sa paligid, determined na makuha ang itsura ni Sakamoto. Si Eina, na nakaupo sa harap ni Sakamoto, ay labis na tuwang-tuwa, iniisip na nakikita siya ni Sakamoto bilang maganda at sabik na naghihintay kung paano niya siya iguguhit. Nang ipahayag ni Sakamoto na tapos na siya, mabilis na tumingin si Eina, ngunit nadismaya siya. Kumbinsido na inilarawan siya ni Sakamoto bilang isang ligaw na orangutan. Ngunit maling interpretasyon pala ito ni Eina. Inikat ng kanyang mga kaibigan ang guhit, at ipinakita na si Sakamoto ay talagang inilalarawan siya bilang isang celestial angel. Laking tuwa ni Eina, niyakap ang drawing at nagningning ang kanyang ngiti. Ang iba pang mga batang babae ay nagsimula ng mag-umpisa na rin humiling ng kanilang sariling mga portrait, at si Sakamoto, na palaging composed, ay tumugon. Biglang nagsoundang ang alarm ng sunog, na nagpapahiwatig ng emergency sa chemistry lab. Si Sakamoto, armado ng kanyang whistle, mabilis na nag-organisa ng paglikas, tinutulungan ng kanyang mga kaklase na makaligtas. Habang nagsasagawa ng headcount sa bakuran ng paaralan, napansin nilang nawawala si Sashi, marahil ay natrap sa restroom. Walang pag-aalinlangan, binasa ni Sakamoto ang kanyang katawan ng tubig, nilagyan ng panyo ang kanyang mukha, at tumakbo papasok sa makapal na usok sa koridor. Nang lumabas, nakita siya ni Atsushi na gumagapang sa lupa. Nalilito sa kanyang nakita. Kalmado si Sakamoto at inutusan siya na sundan siya at tiniyak na walang dahilan para magpanik. Nang may katumpakan, ibinaba ni Sakamoto si Sashi mula sa bintana gamit ang isang improvised na lubid. Habang naghihintay ang mga estudyante na makabalik siya, nang biglang umabot ang alala, si Sakamoto ay nagdramatic na tumalon mula sa bintana, isinagawa ang kanyang self-devised escape maneuver, Fire Sin Zero Gravity, isang creative parachute stunt. Dumating ang kaluwagan sa mga tao nang maglanding si Sakamoto nang walang sugat. Pati si Kakuda, na labis na naapektuhan, ay pinagalitan siya ng may maluhaluhang mata dahil sa pagpapalakas ng stress. Ang eksena ay lumipat sa sikat ng araw sa bakuran ng paaralan habang bakasyon ng tag-init. Si Mario, Atsushi, at Kennen ay sabik na nag-set up ng isang bitag sa lupa. Samantalang si Sakamoto ay papalapit, suot pa rin ang kanyang uniforme sa paaralan at may dalang mga kakaibang gamit. Nagulat ang mga batang lalaki, kumbinsido na hindi papatol si Sakamoto sa kanilang bitag, ngunit nangyari nga. Ngunit nang sumilip sila sa butas, wala na si Sakamoto. Lumipas ang 3 araw at walang resulta ang kanilang paghahanap. Nang magdesperado, tinanong nila si Kaba kung nakita ba niya si Sakamoto, ngunit wala rin. Si Atsushi, na nagpanggap bilang isang detective, ay pinagalitan si Kakota dahil sa kanyang kawalang malasakit, at pinilit niyang seryosohin ang pagkawala ni Sakamoto. Si Kakota naman, ay tinanggihan ito, na nagsasabing si Sakamoto ay marahil nag-e-enjoy lang sa pagboard. Determinado, ipinangako ni Atsushi na hahanapin siya. Sinubukan nilang sundan ang mga bakas ng paa, ngunit sinabi ni Ken na mabagal ito. Sa halip, nagmungkahi si Ken ng isang mas simpleng approach, tinanong nila kung may nakakita bang estudyante na nakasuot pa ng uniforme sa paaralan sa panahon ng bakasyon.
Ang kanilang unang lead ay nang makakita sila ng isang lalaki na nagsabing nakita niya si Sakamoto na dumadaan sa hagdang-hagdang tulay na parang umaakyat sa escalator. 4 na araw na ang nakalipas. Sa isang supermarket, isang babae ang nagkwento na nakita siya 5 araw na ang nakalipas, nagsasawa sa mga libreng sample na parang isang gourmet feast. Isang ibang account naman ang nagsabing si Sakamoto ay maingat na nagtatapon ng mga bato sa lawa na gumagawa ng perfect na circles, habang may isang batang babae ang nakakita sa kanya na maingat na tinutukoy ang balanse ng siso. 2 pang kababaihan ang nagulat na nakita nila si Sakamoto, ngunit hindi pa rin matagpuan siya ng mga bata. Habang dumidilim, umupo sila ng malungkot, nagsisigarilyo, at iniisip na baka iniwan na ni Sakamoto ang syudad. Dahil dito, isang bata na naglalaro sa parke ay nahulog sa kanilang bitag at ipinagbigay alam sa kanyang ina tungkol sa butas. Nang imbestigahan nila, natagpuan ng mga bata ang isang mas malaking butas sa tabi, isa na hindi nila hinukay. Nakita nila ang isang pindutan mula sa uniforme ni Sakamoto na nakahiga sa tabi nito. Curious sila sa lalim ng butas, hindi sinasadyang nahulog ni Atsushi ang pindutan dito, ngunit nang walang tunog na sumunod, may lakas loob niyang inisip na ang butas ay nagdudugtong patungong Brazil, kung saan nagbabakasyon si Sakamoto. Tinanggihan ang mga protesto ng kanyang mga kaibigan. Tumalon siya sa loob upang hanapin siya. Samantala, sa dry cleaner, kinuha ni Sakamoto ang kanyang bagong labang uniforme. Hindi alam ng lahat, hindi siya suot ng kanyang karaniwang kasuotan ng mga nakaraang araw kundi isang simpleng puting kamiseta na may kwelyo. Matapos gawin ang ilang mga errands, nagpre-prepare na siya para sa isang huling gawain. Sumapit ang gabi at si Mario at Ken ay desperadong pinipilit si Atsushi na umakyat mula sa butas. Ngunit, taliwas sa kanyang dramatic na hinuha, ang butas ay sapat lang na mababaw upang siya ay tumayo. Biglang dumating si Sakamoto at tinanong ang progreso ng hot spring, na nagsiwalat na tumulong siya sa paghuhukay nito sa ilalim ng impresyon na iyon. Labing-labing ang inis at kaluwagan na nadarama, wala nang magawa si Atsushi kundi sigaw na lang ang pangalan ni Sakamoto sa dilim ng gabi. Habang nasa gitna ng isang intense na softball match, inihahanda ni Sakamoto ang kanyang sarili para mag-pitch. Ang mga kaklase niyang babae ay nakapaligid sa kanya, puno ng excitement at pumapalakpak. Samantala, si Kakuta ay nagpapalipas ng oras sa malayo, kumbinsidong hindi naman tatama ang bola sa kanya. Ngunit sa isang iglap, bam! Ihinigis ni Sakamoto ang bola nang may napakabilis na bilis at dirdiretsong tumama ito sa mukha ni Kakuta. Itinulak siya papunta sa net ng field. Nalupig siya sa impact at may patuloy na dumadaloy na dugo mula sa kanyang ilong. Bago pa siya tuluyang malaglag sa lupa, mabilis na sumugod si Sakamoto, at nahuli siya ng walang kahirap-hirap. Wala nang patumpik-tumpik, mabilis siyang nagayos ng posisyon, pinanatili ang ulo ni Kakuta sa itaas ng kanyang puso upang maiwasan ang mga komplikasyon. Ngunit patuloy pa rin ang matinding nosebleed. Mabilis na kumilos si Sakamoto at pinunit ang isang piraso ng kanyang damit, ginawa niyang pansamantalang bandage. Ang mga babae sa paligid, na nabighani sa kanyang kalmadong heroics at sa dramatic na pagpunit ng kanyang shirt, ay nahulog sa kanyang mga ginawa. Samantala, sina Hibusa at Marama, mga upperclassmen, ay naglalakad sa mga pasilyo ng paaralan kasama ang mga underclassmen na kasamahan. Ang mga first-year students ay tinitingala si Hibusa, humahanga sa kanyang slick hairstyle at effortless na charisma. Nang makita nila ang malaking grupo ng mga batang babae na nagtipon, inisip nilang may celebrity na dumating. Ngunit nagulat sila nang makita nila si Sakamoto, na tinatangkilik ang paghanga ng kanyang mga kaibigan habang pumipila sila para makuha ang kanyang autograph sa kanilang mga tracksuit. Nag-isip si Hibusa kung si Sakamoto ba ay ang dating errand boy mula kay Marama. Nang tumingin siya, nakita niyang magulo si Marama mula sa karanasan niya kay Sakamoto, pati na ang pagsusuka. Tinanong ni Hibusa kung ano ang nangyari, ngunit patuloy na sinasabi ni Marama na delikado si Sakamoto. Naguguluhan si Hibusa, at ang iba pang mga errand boys ay sinubukang ipaliwanag, ngunit pinigilan sila ni Marama, binabalaan silang huwag pag-usapan si Sakamoto at sinabi nilang magsisisi sila kung magpapalapit pa sila. Kaya't nagdesisyon si Hibusa na alamin kung bakit iniisip ng lahat na isang malaking bagay si Sakamoto. Habang nasa klase, nagpapalipas ng oras si Sakamoto kasama si Kakuta, na humihingi ng payo sa hairstyle. Nagbigay si Sakamoto ng suhestyon, ngunit naghahanap si Kakuta ng isang mas matapang na estilo. Si Sira naman ay nagbiro, nagmungkahi ng buzzcut. Biglang tumahimik ang buong silid nang pumasok si Hayabusa, na magarbo ang paglapit sa mesa ni Sakamoto. Sa biro at seryosong tono, humiling siya na hiramin ang mukha ni Sakamoto.
Nang mali ang pagkaintindi, gumawa si Sakamoto ng molde ng kanyang mukha at iniabot ito, humiling ng pagbabalik nito kinabukasan. Naguluhan, agad nagtakbo si Hayabusa upang ipaliwanag na hindi niya ibig sabihin ay tunay na molde, gusto lang niyang makipag-usap. Hawak ang molde, agad siyang kinapitan ng mga batang babae na sabik na makuha ito. Naging magulo ang sitwasyon habang pinipigilan siya ni Hayabusa, tinatanong kung ito ba ay isang utos ni Sakamoto. Samantala, si Sakamoto ay nananatiling kalmado, pinagmamasdan lang ang kaguluhan ng walang nararamdamang inis. Sa huli, nabasag ni Hayabusa ang molde ng mukha at inutusan si Sakamoto na makipagkita sa kanya sa tabi ng ilog pagkatapos ng klase. Naging tense ang buong klase, at si Kaba ay nag-aalala at tinanong kung anong plano ni Sakamoto. Hindi nag-alala si Sakamoto at sinabi niyang may cleaning duty siya at hindi siya pupunta. Narinig ng mga kasamahan ni Hayabusa ang usapan at nagplano na pilitin si Sakamoto na dumaan. Sa buong araw, tinukso nila siya, nagsimula sa pagnanakaw ng kanyang sapatos habang siya ay nasa restroom. Paglabas ni Sakamoto, natagpuan niya ang isang note na nagsasabing si Hayabusa ang kumuha ng mga sapatos, at hinihiling na pumunta siya sa tabi ng ilog upang kunin ito. Walang pakialam, naglakad si Sakamoto na nakasocks lang. Sunod, ninakaw nila ang kanyang ruler nang siya ay tumulong sa mga babae na gumawa ng poster. Ngunit hindi rin siya nainis, madali niyang ipinalit ang ruler kay Kaka na may perpektong square na buhok. Kahit anong gawin nila, hindi matitinag si Sakamoto. Determinado silang dagdagan ang sitwasyon, kaya't pinuntirya nila si Kakuta. Kinuha nila siya, ginupit ang kanyang buhok, at nag-iwan ng mensahe para kay Sakamoto. Nang makita ni Sakamoto si Kakuta, sinubukan niyang magpanggap na kalmado. Ngunit sa huli ay natamba siya at umiyak mula sa kahihiyan at sakit. Ngayong pagkakataon, ang mensahe ay talagang gamulo kay Sakamoto. Wala nang pag-aalinlangan, gumawa siya ng pansamantalang peruka mula sa isang trash bag para kay Kakuta, at nagpunta upang ayusin ang sitwasyon. Sa tabi ng ilog, hinarap ni Sakamoto si Hayabusa, handa na sa laban. Nang itama ni Hayabusa ang suntok, isang pulis ang dumaan at nagbabala na ang laban ay ilegal at maaaring magdulot ng pag-aresto. Mabilis na nag-isip si Sakamoto at niloko ang pulis. Sinabing naglalaro sila ng isang balance game na tinatawag na pushang sumo. Naalala ng pulis ang kanyang kabataan at naniwala sa kanya, kaya't nanatili siya upang manood. Isinasaalang-alang ni Hayabusa na huwag na lang pansinin, ngunit nang makita ang matatag na determinasyon ni Sakamoto, nagpasya siyang seryosohin ito. Nagsimula ang kanilang laban, at inihanda ni Sakamoto ang kanyang sarili. Habang lumulusob si Hayabusa, mabilis na iniiwasan ni Sakamoto ang mga kamay nito, dahilan para muntik nang mawalan ng balanse si Hayabusa. Hindi tinatablan, nag-shift si Hayabusa sa kanyang boxing stance at nagsimula ng mga tumpak na hampas. Nagpatuloy sila sa isang tensyong palitan ng mga palo ng kamay upang makuha ang kontrol, ngunit wala ni isa ang nakakalamang. Umiulan, pero nagpatuloy sila. Nakaramdam ng pagod si Hayabusa, ngunit kahit tinamaan siya ng tubig mula sa dumadaan na sasakyan, nanatili siyang matatag. Sinubukan ng kanyang mga kasamahan na makialam, ngunit pinagsabihan sila ni Hayabusa, na nagsabing nais niya ng makatarungang tagumpay. Sa huli, tinapos ni Sakamoto ang laban gamit ang kanyang ultimate technique, standing attention. Ang kanyang posisyon ay napaka-commanding na inisip ng mga nanonood na magpapatawag siya ng kidlat. Nagpatuloy silang maglaban habang nakataas ang mga kamay ni Sakamoto, parang antena. Naging anxiously ang mga errand runners at dali-daling inamin na ninakaw nila ang mga gamit ni Sakamoto. Ang saglit na abala na ito ay nagbigay kay Sakamoto ng pagkakataon upang itulak si Hayabusa papasok ng taxi. Kaya't nakamit niya ang tagumpay. Sa halip na magpatawag ng kidlat, simpleng tinawag ni Sakamoto ang isang taxi upang tiyakin na makauwi si Hayabusa ng ligtas at maiwasan ang lamig. Inamin ni Hayabusa ang kanyang pagkatalo at tinanggap ito, kaya't sumakay silang lahat ng magkakasama. Umalis ang pulis, kontento at tiwala na naipanalo ang kapayapaan. Sa loob ng taxi, nagpasensya ang mga errand runners kay Hayabusa, na siya namang nag-apologize kay Sakamoto. Ngunit si Sakamoto, tinanggap lang ang paghingi ng tawad sa kondisyon na samahan siya nilang mamili ng mga sangkap para sa hapunan. Sa huli, nagpunta sina Hayabusa at ang kanyang grupo sa bahay ni Kakuta, at nagdala ng maraming kelp para sa buhok ni Kakuta. Dahil hindi kayang ubusin ito ni Kakuta mag-isa, nagmungkahi siya ng isang kelp party. Habang kumakain, napansin ni Yainabo si Sakamoto na nakaupo sa labas sa bintana at agad niyang naisip kung bakit. Kinabukasan, kumuha si Sakamoto ng mga health report mula sa klase 1 hanggang 2 at dinala ito sa infirmary.
Napansin ng nurse ang mataas niyang lagnat at pinayuhan siya na magpahinga. Ngunit tumanggi siya. Sa halip, gumawa siya ng isang slick na green onion tie para labanan ang kanyang sipon, at muli niyang nahikayat ang mga babae gamit ang kanyang walang kahirap-hirap na charm. Sa isang maliwanag na araw ng paaralan, naglalaro ang mga estudyante ng laro ng pagtira ng bato, kung saan ang pagkatalo ay nangangahulugang pababayaan o maglalayo ang bato. Nakasalubong nila si Sakamoto, na masterful sa paglalaro ng laro, kaya't parehong na-frustrate at namangha sila. Na-inspire sila at nagtakda na magtangkang abutin ang kanyang antas. Kinabukasan, ginaya nila ang teknik ni Sakamoto, nagbabalanse sa isang puting linya sa buong syudad. Patuloy na ipinapakita ni Sakamoto ang kanyang signature finesse, at madali niyang nadaanan ng isang lalaki na kanilang nakasalubong sa daan. Sinundan nila si Sakamoto sa buong syudad, sinusundan ng landas hanggang sa magtapos ito. Nang walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Sakamoto sa leader ang isang rolyo ng puting papel, na nang i-unravel ay nagpakita ng a new path. Pagsapit ng gabi, nakarating sila sa kanilang huling destinasyon, isang lokal na supermarket, kung saan ipinagulat sila ni Sakamoto ng isang buffet na handa. Nakita ang kanyang ina, dali-dali nang umalis ang leader ngunit huminto upang humiling ng autograph ni Sakamoto bago magmadaling umuwi. Pumasok si Megumi Fuja, ang kinatawan ng klase 1 hanggang 2. Inilalaan niya ang oras upang lihim na kunan ng litrato si Sakamoto, naniniwalang magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. Lubos siyang nai-inlove at natutulungan sa simpleng pag-aari ng mga larawan ni Sakamoto. May isang hindi kanais-nais na nangyayari. Sa bawat litrato, may isang kababalaghang babae na nagpapakita sa background, na patuloy na nakakagulo kay Megumi sa buong araw. Nang dahil sa takot ng malapit na kamalasan, nagpa siya siyang magbigay ng babala kay Sakamoto. Pagkatapos ng klase, nilapitan niya ito ngunit nagatubili. Ang pagpapakita ng multo ay nangangahulugang ay lalahad niya ang kanyang lihim na mga larawan. Pananghinaan siya ng loob, paano kung magalit si Sakamoto sa kanya? Hindi niya kayang ipahayag ang kanyang takot, kaya nanatili siyang tahimik at umalis si Sakamoto, abala sa isang mahalagang gawain. Biglang may dumating na mop bucket na may gulong na tumama papunta sa kanya. Bago pa siya makakilos, tumalon si Sakamoto at madali itong nahulog at dumulas sa sahig. Nang maghinala si Megumi na may poltergeist na humahabol sa kanya, nagkaroon siya ng pangangailangang agad na magbigay babala. Nagatubili siyang magtanong kung may kakaibang nangyayari, ngunit nanatiling hindi apektado si Sakamoto, binanggit lang na mabilis na lumalaki ang buhok ni Kakuta. Nainis si Megumi at nag-isip kung paano niya mapapakita kay Sakamoto ang nakikita niyang kababalaghan. Ang tunog ng patak ng tubig ay nakatawag pansin kay Sakamoto. Nang suriin, nakita niyang may buhok na nakabara sa gripo, na nagdulot ng pangingilabot kay Megumi. Ngunit hindi tinatablan si Sakamoto, mabilis niyang inalis ang bara at umalis. Tinutokso ni Megumi, sinusundan siya, na curious sa layunin ni Sakamoto sa buhok. Laking gulat niya nang malaman niyang ginamit ito ni Sakamoto bilang extensions ng buhok para kay Kakuta. Habang ang mga hibla ng buhok ay dumudulas ng hindi natural, mabilis na iniiwasan ni Sakamoto ang mga ito, inisip na si Kakuta ay lang ang gumagalaw. Ngunit napagtanto ni Megumi ang hindi nakikitang panganib na nag-aabang. Matapos magdesisyon, nagsabi siya kay Kakuta, na inamin ang mga kababalaghan na nakapaligid kay Sakamoto. Inisip niyang maaaring may espiritu na sumusunod sa kanya. Pinayuhan niya si Megumi na ipakita ang mga litrato dahil maaaring makita ang hindi nakikita ni Sakamoto sa mga ito. Naguguluhan man, pinili ni Megumi na sundin ang kanyang payo at kumuha ng litrato ni Sakamoto habang naglalaro sa mga kaklase. Ngunit habang pinipili niyang magdesisyon, biglang dumating si Aina, na nagdala ng dessert para kay Sakamoto, na nagbasag sa kanyang sandaling desisyon. Napansin ni Megumi ang bigat ng mga salita ni Kakuta, siya at ang multo ay may parehong kapalaran, parehong hindi napapansin sa mundo ni Sakamoto. Ang pagka-realize na ito ay nagpapatibay sa teorya ni Kakuta. Habang pinagmamasdan ang mga litrato, napansin ni Megumi ang isang subtle na pagbabago sa ekspresyon ng espiritu. Ang bibig nito ay bumubuo ng mga tahimik na salita, tila may gustong iparating kay Sakamoto. Nag-alala siya at dali-daling print ang mga imahe, nagpa siya na ipakita ang kanyang mga natuklasan. Pagharap kay Sakamoto, pina-flipbook niya ang mga litrato, ipinapakita ang espiritu na bumubuo ng mga salitang, I like you. Isang matinding takot ang dama po sa kanya, maaaring ma-misinterpret ito bilang isang nakakatakot na pag-amin mula sa kanya. Agad siyang nagpanik, pinilit na linawin na hindi siya kakaiba at ang espiritu lang ang gustong makipag-communicate kay Sakamoto. Tinanggap ni Sakamoto ang mga sinabi ni Megumi ngunit nag-request lang ng tulong para sa mga photocopy.
Labis na naguluhan, ang mga mata ni Megumi ay kumulog, iniisip na marahil ay kinamumuhian siya ni Sakamoto ngayon. Ngunit pagpasok nila sa copy room, sinalubong siya ng isang hindi inaasahang tanawin, maraming duplicate ng mukha ni Sakamoto. Bawat isa ay nagpapahayag ng pasasalamat na may parehong paraan ng pagpapakita na inisip niyang naisip si Sakamoto. Isang malumanay na hangin ang dumaan, nagkalat ang mga papel, at dahan-daang inihayag ang huling mensahe ng espiritu. Mula noon, tumigil na ang multo sa pagpapakita sa mga litrato ni Megumi. Ngayon, maaari na niyang kunan ng litrato si Sakamoto ng hayagan nang walang kinakailangang lihim. Samantala, si Atashi at ang kanyang grupo ay naghintay sa labas ng group movie section ng rental store, sabik ngunit hindi pinalad na makapasok. Sa loob ng store, nahulog si Sakamoto sa mga kamay ni Eina at ng kanyang mga kasama. Na nagtatanong kung naruroon siya para sa school project, nagpaparenta at nagsusuri ng isang pelikula. Pinatotohanan ni Sakamoto at sinabi na hinahanap niya ang My Summer with Chirps. Pinipilit ng mga babae na manood sila ng sabay-sabay, ngunit tinanggihan ni Sakamoto at naglakad patungo sa pelikulang napili niya. Gayunpaman, naunang kinuha ni Atashi ang pelikulang hinahanap ni Sakamoto at nagmungkahi ng isang kasunduan, dapat kunin ni Sakamoto ang isang disc mula sa restricted na seksyon na para sa 18 anyos pataas. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Sakamoto ang hamon. Una, kailangan niyang makapasok sa adult section nang hindi nahahalata. Habang magaan na naglalakad sa paligid ng mga estante, nagdudulot siya ng banayad na hangin, na pansamantalang itinaas ang kurtina upang makadaan siya nang hindi napapansin. Habang nasa loob, nababahala ang kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang matagal na pagkawala. Ngunit hindi nagtagal, lumabas siya ng madali, parang isang simpleng lakad lang. Ang tunay na pagsubok ay nasa pagtakas. Ipinabatid sa kanya ni Mario ang mga hadlang, 3 kaklase na nakakalat sa iba't ibang seksyon ng tindahan. Nang may precision, nadaanan ni Sakamoto si Tainaka sa aisle ng CD, dumulas nang hindi nakita ni Yogi sa seksyon ng western films, at maingat na dumaan sa bahagi ng science fiction. Pagdating sa counter, nakita ni Sakamoto ang ina ni Kakota at mabilis na binago ang kanyang daraanan, kaya nagkagulo sina Itachi, Mario, at Kennen. Muling nakita siya ni Eina at malakas na tumawag, na agad na nakatawag ng pansin kay Yagi at kay Tainaka. Ngayon, 3 na ang mga babae na sumusunod sa kanya, humihiling na makita ang mga pelikula na hawak niya. Bilis na nag-isip si Sakamoto at nag-transform sa isang perpektong robotic na performance, na nakakahikayat sa mga babae at pinapalihis ang kanilang atensyon. Namangha sila at inimbitahan siya na mag-browse ng album kasama nila, pansamantalang nakalimutan ang mga DVD. Agad namang pinili ni Sakamoto ang pagkakataon, tahimik na kinuha ang disk at maingat na umupo malapit sa counter. Ang mga lalaki ay abot langit ang saya, tila malapit na ang tagumpay. Ngunit nang makarating na siya sa counter, pinalitan ng boss ng tindahan ng batang cashier, handang imbestigahan siya. Hindi tinatablan si Sakamoto, tahimik niyang inayos ang mga DVD sa register, na nagdulot ng kalituhan sa desisyon ng boss. Hiningi ang ID at nagsimula siyang tanungin ng maraming katanungan, ngunit nanatiling hindi apektado si Sakamoto. Sa isang punto, ipinakita ni Sakamoto ang isang wristwatch na tila ginuhit sa kanyang pulso. Nainisip ng boss na isang mamahaling orasan. Nagkomento si Sakamoto ng cryptic, na mayroon siyang kliyente na kailangang asikasuhin, na lalong nagpatibay sa kalituhan ng boss, na nahirapan ng malaman kung si Sakamoto ba ay isang estudyante o isang profesional. Sa huli, napagpasyahan ng boss na pahintulutan siyang rentahan ng pelikula. Nagsimula ang sigawan ng mga lalaki sa tuwa. Pagkatapos, nagpalitan sina Sakamoto at Atashi ng kani-kanilang mga pelikula, at sabik na inimbitahan ni Atashi si Sakamoto na manood ng adult film sa kanyang bahay. Ngunit tinanggihan ni Sakamoto, sinasabing haten gabi na. Ang pagtanggi niya ay nagudyok sa mga lalaki na mag-isip muli tungkol sa kanilang plano, at sa huli ay napagpasyahan nilang isauli na lang ang lahat ng mga pelikula. Pagbalik nila sa paaralan, nagsimula na ang matagal nang inaabang ang Gakuin Preparatory Sports Event. Ang mga lalaki ay puno ng kumpiyansa, tiwala sa kanilang tagumpay dahil sa kakayahan ni Sakamoto. Ngunit pinigilan ni ang kanilang kasiyahan, binigyang diin na ang event na ito ay isang pagkakataon para magpakitang gilas sa mga babae mula sa ibang klase at mas mataas na taon. Hinamon sila, gusto ba nilang manatili sa anino ni Sakamoto magpakailanman? Tinutulan ng mga lalaki na wala ni isa sa kanila ang makakatalo kay Sakamoto sa anumang esport ng mag-isa. Nagmungkahi si ng isang estratehiya, magsanib puwersa laban sa kanya upang mapabagsak siya, tinawag itong class revolution. Ang unang hamon ay isang bread-eating race.
Upang pabagsakin si Sakamoto, mahigpit nilang isinadyang ang tinapay nito, kaya't halos imposibleng makuha. Nagsimula ang karera, at mabilis na nauuna si Sakamoto. Ngunit pansamantalang napahinto siya nang magkaproblema sa nakalibing na tinapay. Ngunit nang akalaing siya ay natigil na, ipinakita niya ang perpektong death roll, a teknik na sinumpa ng kanilang guro na nakita niyang isinagawa ng isang crocodile sa Amazon. Bagaman nawala kay Sakamoto ang kanyang tinapay, ang galaw na iyon ay nagbigay daan upang siya ay makausad, kaya't nakuha niya ang kalamangan. Habang malapit na siya sa finish line, napansin niyang nahihirapan ang ibang kalahok. Sa halip na magtagumpay ng madali, bumalik siya upang tulungan sila, pinaghati-hati ang kanyang tinapay upang may bahagi. Ang kanyang aksyon ay nagdala ng paghanga mula sa lahat, pati na rin ang mga ina sa karamihan, na lihim na nagnanais na siya ang kanilang magiging manugang balang araw. Si Seka ay nanonood ng may inis, ang kanyang hindi kasiyahan ay patuloy na lumalaki. Ang susunod na kaganapan ay ang group gymnastics ng mga lalaki, at sa pagkakataong ito, determinado siyang guluhin ang pagtatanghal ni Sakamoto. Ang routine ay nangangailangan kay Sakamoto na umakyat sa tuktok habang ang iba ay nagsisilbing mga stepping stone, ngunit nagplano silang pabagsakin siya. Ngunit, laban sa lahat ng posibilidad, pinanatili ni Sakamoto ang perpektong balanse. Imbes na bumagsak, hindi nila sinasadyang nabuo ang isang delikadong human tower na kahawig ng linang Tower of Pisa. Ang palabas ay ikinagulat ng mga babae, kaya't nagsimula silang magsaya ng malakas, na lalong nagpapataas ng inis ni Seka. Pagkatapos ay dumating ang relay race. Nang matanggap ni Sakamoto ang baton, tumakbo siya ng mabilis, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, bigla siyang nadapa, si Sera pala ang lihim na nagbuo ng nut sa mga sintas ng kanyang sapatos. Mabilis na inayos ni Sakamoto ang kanyang hakbang. Tumakbo ng mabilis na parang cheetah na may hawak na baton sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Nagtuloy-tuloy siya, kinuha ang liderato. Ngunit nang ipasa niya ang baton kay Yagi, nahulog ito mula sa laway niya, kaya't napahinto si Yagi at nahulog sa likod. Nagbulungan ng kanilang mga kaklase ng dismayado, pinaparatangan si Yagi. Ngunit hindi siya sumuko, patuloy niyang ipinagpatuloy ang laban, determinado na bawiin ang pagkatalo. Si Sera na sa umpisa ay tila tinanggap na ang pagkatalo. Ay nagulat sa sipag ni Yagi. Habang pinapanood siyang labanan ng mga luha at nilalapit ang agwat, kinuha niya ang baton mula sa kanya, sinadyang tanggapin ang pagkatalo. Imbes na tumakbo, pinabagal niya ang kanyang takbo, ipinasok ang tiyan at natawa, kaya't ginawang katawa-tawa ang sitwasyon. Sa tanghalian, humingi ng paumanhin si Yagi sa mga babae para sa nangyaring aberya, ngunit pinatawad siya ng mga ito. Sa halip, tinuligsan nila si Sera dahil sa paghubad niya sa gitna ng karera. Tinawag siyang kaiya-hiya sa klase. Nag-iisa, umupo si Sera sa ilalim ng puno at kumain ng tahimik habang naririnig ang mga pangungutya sa paligid. Nang makita siya ni Sakamoto mula sa mga sanga ng puno, inisip ni Sera na nandoon siya para pagtawanan siya. Ngunit imbes, tinawag siya ni Sakamoto na isang bayani bago umalis. Habang dumadaan si Yagi sa tabi ni Sera, tumigil siya sandali at sinabi na mas cool siya kaysa sa inaasahan, na nagbigay saya kay Sera ng bahagya. Sa paghahanda para sa Jiban Festival, nagtipon ng mga mag-aaral mula sa ikalawang taon sa hagdan. Pinahanga ni Hayabusa ang mga tao sa paggawa ng isang gumaganang cotton candy machine mula sa mga kalakal na metal na nagbubunga ng pinakamalambot na cotton candy. Tinanong ni Maruyama ang kahalagahan ng kanilang stall, ngunit hinikayat ni Hayabusa ang lahat na yakapin ang pagiging orihinal. Nang tanungin ni Atsushi kung maaari nilang imbitahan si Sakamoto upang tumulong, nagprotesta si Maruyama, ngunit pumayag si Hayabusa. Itinaguyod ang karapatan niyang mamili ng mga kaibigan, kabilang na si Sakamoto. Biglang lumabas si Fakasi mula sa mga anino at pinilit na ipilit ang ulo ni Hayabusa sa umiikot na makina. Tinatanong niya kung sino si Sakamoto at kung anong klase siya. Sa kabila ng sakit, tumanggi si Hayabusa na magsalita, kaya't nasaktan siya ni Fakasi. Nagpapahinga ang mga estudyante sa silid-aralan, abala sa iba't ibang gawain, nang mag-intervene si Megumi, na nag-anyaya sa kanila na magbigay ng buong makakaya para sa nalalapit na Gakan Festival. Ang proyekto nila ng klase na, Encounter with the Unknown, ay may mga balon na hugis alien. Ngunit nililibak ni Morita at Yasuda ang kanilang mga pagsisikap, naniniwalang matatabunan ng ibang klase at ng mga third years. Hindi sumuko si Megumi at hinikayat ang iba na magpatuloy, umaasang makakaakit ng mas maraming bisita. Ngunit patuloy na nililibak at pinapalpak ni Morita at Yasuda ang kanilang mga gawa. Mabilis na nag-intervene si Sakamoto, binabalutan ng kurtina ang balon statue na nagbigay ng anino na kahawig ng isang napakataas na yeti.
Ang nakakatakot na palabas ay nagbigay ng bagong sigla, ngunit napansin nila na karamihan ng mga balon ay damapo na sa kisame, kaya't kulang sila sa supplies. Iminungkahi ni Megumi na gamitin ang mga nasa sahig, kaya't nagtipon ng mga babae ng mga ito, habang ang mga lalaki ay walang pakialam. Muling kumuha ng pamumuno si Sakamoto. Gamit ang Wallace, inayos niya ang mga balon na nasa kisame sa mga misteryosong pabilog na porma sayon. Nang magkaisip, iminungkahi ni Megumi na gumawa ng mga UFO gamit ang mga lampara ng klase, na nagpalakas ng kagandahan ng kanilang exhibit. Nililibak ni Morita at Yasuda ang konsepto ng UFO, tumawa ng malakas nang ilagay ni Sakamoto ang isang balon sa kanyang ulo bilang sombrero. Ngunit, walang kahirap-hirap, binago ni Sakamoto ang sitwasyon, kinuskus niya ang balon sa kanyang buhok at lumikha ng static electricity. Ang resulta ay isang nakakamanghang ilusyon, na parang siya ay nililipad ng isang alien spacecraft habang ang kanyang buhok ay dahan-daang tumataas. Habang abala ang iba sa paghahanda, nagdesisyon sina Morita at Yasuda, na walang ambag, na umalis. Pinagsabihan sila ni Michan dahil sa kanilang pagiging tamad, na nagpagalit sa kanila at nagmamadali silang umalis, puno ng inis at kalungkutan. Sa labas, umupo sila ng mag-isa hanggang lumapit si Fakasi, bumulong ng lason sa kanilang mga tainga, sinisiguro sa kanila na wala silang ginawang mali at ang tunay na hindi makatarungan ay ang pilitin ang mga hindi gustong sumali. Kinabukasan, dumating ng maaga sina Megumi at Michan, sabik na tapusin ang mga paghahanda. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay agad na naglaho nang pumasok sila sa silid-aralan, lahat ng mga balon ay malupit na pinasabog. Dismayado ang mga babae ng isang kaklase nila ang pumasok, hawak ang isang poster. Sa kanilang gulat, ang mukha ni Sakamoto ay nakadikit sa mga notice board sa buong paaralan, kasama ang isang nakakagulat na gantimpala para sa kanyang pagdakip. Lahat ay naguluhan, at inisip na isang biro lang ito. Hanggang dumating si Fakasi, na parang walang pakialam, at sinabing bahagi ito ng isang laro para sa festival. Si Sakamoto, na hindi agad nakakaintindi, ay napagtanto lang na siya pala ang target nang magsimula ng magdikit-dikit ang mga piraso ng impormasyon. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya ng mabilis, nagpasimula ng isang magulong habulan habang ang mga estudyante ay dumagsa sa mga pasilyo upang hulihin siya. Samantala, sa klase, ayaw paniwalaan ng mga babae ang mga pahayag ng mga lalaki na si Sakamoto ang sum-iron ng lahat. At pinaghihinalaan nila ang may kinalaman na daya. Ang mga lalaki naman ay nagdadalawang isip, bagaman hindi nila pinaniniwalaan na si Sakamoto ang may sala, kapansin-pansin na wala siya sa klase. Habang malapit ng i-point out ng isa pang babae ang pagkawala ni Morita at Yasuda, pumasok ang dalawa, at ang kanilang hitsura ay puno ng pagsisisi. Nagdala sila ng mga merienda bilang peace offering at humingi ng paumanhin sa kanilang mga nakaraang ginagawa. Acknowledging nila ang insidente sa mga balon. Nagdala sila ng mga bagong supplies upang matulungan ang muling pagbuo ng exhibit. Ang kanilang kilos ay nagbigay bagong sigla sa klase, at muling nagkaisa ang lahat upang maibalik ang kanilang trabaho bago magtanghali. Habang iniiwasan ni Sakamoto ang mga humahabol sa kanya, nagtago siya sa stage play ng class 3 hanggang 1, na nagpanggap na isang puno. Mula sa audience, inutusan ni Fakasi ang mga estudyante na inspeksyonin ang kagubatan sa entablado. Sakto naman na dumating si Hayabusa at ang kanyang grupo, na nagligtas kay Sakamoto at inakay siya patungo sa hilagang gusali. Pagdating nila, natakot ang mga estudyante mula sa 2nd taon na baka magkaroon sila ng mga kaparusahan dahil sa pagtulong kay Sakamoto, ngunit matatag na tumayo si Hayabusa, handang harapin ang mga kahihinatnan. Pagdating nila sa itinalagang lugar, naguguluhan si Sakamoto sa sitwasyon. Ibinunyag ni Hayabusa ang katotohanan tungkol kay Fakasi, isang estudyante mula sa 3 taon na kilala sa paulit-ulit na pagkatalo. Na sinasabing nasa higit 30 na taon na, 2 beses nang diborsyado, may hindi regular na pagdalo, at may hilig sa pagpaplano ng mga mapanlinlang na laro. Ang mga masalimuot na laro ni Fakasi ay may layuning burahin ang mga popular na estudyante, alisin ang kanilang paghanga at paggalang, para lang sa kanyang twisted na kasiyahan. Hinikayat ni Hayabusa si Sakamoto na bumalik na sa kanyang klase nang hindi nag-aaksaya ng oras. Pagbalik ni Sakamoto sa klase, natagpuan niyang abala ang mga kaklase sa exhibit. Sinubukang tanungin ni Megumi ang dahilan ng kanyang pagka-late, ngunit pinutol ni Morita at Yasuda ang usapan, sinasabing wala siyang kailangang ikahiya at inaanyayahan siya na sumali. Hindi nagsalita si Sakamoto at umalis. Nagkunwaring malungkot, ngunit lihim na nagagalak sina Morita at Yasuda dahil nagtagumpay ang kanilang plano.
Biglang may isang boses mula sa likod ng pinto na nagsabi ng pananagutan sa pagkasira ng mga balon at humiling na tawagin siyang, Eiko, para sa anonimidad. Inamin niyang sinira ang kompleto ng exhibit ng walang dahilan. Si Megumi, nakahinga ng maluwag, ay napagtanto na hindi kasalanan ni Sakamoto. Ngunit, sumingit si Morita, binabalaan na huwag magmadali sa pagbuo ng conclusion at pinagdududahan ang kredibilidad ni Iko. Matigas na iginiit ni Iko na siya ang may sala, ngunit tinutulan ito ni Morita, inilabas ang kanyang kasinungalingan tungkol sa pagkakakumpleto ng exhibit na nagdulot ng alarma sa buong klase. Nagtaka kung paano niya nalaman na hindi kumpleto ang exhibit kahit na umalis siya kanina. Si Morita, na nabigo sa sitwasyon, ay nagmadaling tumakbo upang matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng batang babae sa likod ng pinto. Sa gulat ng lahat, si Sakamoto pala ang naroroon, na binago ang kanyang boses gamit ang helium upang ipakita ang pandaraya. Hiningi ni Michan ang isang pag-amin. Bilang tugon, kinuha ni Morita ang Yeti balon, at banta niyang papasabugin ito habang inamin ang kanilang pananagutan sa pagsira ng mga balon. Na ipinangako nilang uulitin ito. Inilatag nila ang kanilang mga dahilan, sinasabing kahit anong pagsusumikap nila, wala ni isang bisita ang dumaan, at tinawag nilang kabiguan ang exhibit. Nakialam si Sakamoto, bitbit ang isang balon gun at iniutos na pakawalan nila ang Yeti o haharapin nila ang mga consequences. Nagtawanan sila at binabalewala ang armas, itinuturing itong walang silbi, ngunit nagpanik sila nang matagumpay na pinasabog ni Sakamoto ang isang balon, at nagbigay ng babala na ang susunod na shot niya ay hindi magkakamali. Nagduda sila sa kanya, kaya tinanong nila ang kanyang kakayahan, at tinamaan niya ang dalawa pang balon, na nag-iwan sa kanila ng takot. Habang naghahanda si Morita na pasabugin pa ang iba, tumalon si Sakamoto upang protektahan ang display. Doon, ngumiti si Sakamoto, ipinakita na wala naman talagang banta, si Kubota pala ang nagpapasabog ng mga balon. Ang sinag ng araw na tumama sa salamin ni Kubota ang siyang nagpapasabog ng mga ito, nagdagdag ng hindi inaasahang comedic twist. Sa wakas, humingi ng paumanhin ang mga lalaki, inamin nilang pinangunahan nila ang pagsira ng mga balon dahil sa inggit, pakiramdam nila ay naiiwan sila habang ang iba ay masayang nagtatrabaho ng magkakasama. Nabulaanan sila ni Fakasi, pati na rin ang paggawa ng mga wanted posters ni Sakamoto. Nang matutunan nila ang kanilang pagkakamali, pinili nilang makipagtulungan at tumulong upang kumpletuhin ang exhibit. Ngunit, dahil walang natirang balons o helium, sumunod sila sa inobasyon ni Sakamoto. Gamit ang cotton candy upang lumikha ng isang kakaibang display na nakakakuha ng atensyon ng mga tao, nagdulot ng pagdagsa ng mga bisita sa kanilang exhibit. Sa Gabian High School, ang malamig na panahon ay nagdulot ng pagkakalugmok ng courtyard tuwing tanghalian. 3 babae ang nagdesisyon na kumain doon, tinatangkilik ang katahimikan at ang tanawin. Sa background, naglalaban sina Sakamoto at Kubota sa kanilang pagkain, maingat na iniiwasan ng pagkasunog, si Sakamoto ay nagjuggling pa ng kanyang pagkain. Habang pinagmamasdan sila, naaalala ni Megumi ang kanyang unang pagkikita kay Sakamoto. Noong Pebrero, sa araw ng entrance exams, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa lamig at kaba, kaya slip ang kanyang pambura habang nagsusulat. Habang siya ay nahihirapan, nakialam si Sakamoto at muntik pang mahawakan ng kanyang kamay habang sinusubukang hulihin ito. Bago ito tumama sa sahig, nahawakan ito ni Sakamoto, pinainit gamit ang alitan at ibinalik ito sa kanya, pinapaluwag ang kanyang nagyayelong mga daliri at pinayagan siyang magpatuloy sa pagsusulat. Mula noon, itinuturing niyang lucky charm ang pambura na iyon. Sumunod, ikinukwento ni Michan ang kanyang karanasan. Noong araw ng entrance ceremony na tinatangay ng ulan, nahirapan ang mga estudyante na makarating sa paaralan. Nasira ang kanyang minamahal na payong, at naawa siya kay Sakamoto, na ang payong ay pabaliktad. Ngunit, sa kanyang gulat, maingat na ginamit ni Sakamoto ang payong na baliktad upang mangolekta ng ulan, at ginawa niyang isang masayang selebrasyon ang madilim na pag-ulan. Mula noon, may espesyal na kahulugan sa kanya ang mga araw ng ulan. Huli, ikinukwento ni Kana ang kanyang karanasan. Sa bisperas ng entrance ceremony, pumunta siya sa cafeteria upang kunin ang kanyang mga libro ngunit nakakalimutang iwan ang kanyang bag. Nang magdala siya ng maraming aklat, nadaganan siya ni Sakamoto at muntik magkaproblema. Gayunpaman, sa isang kamanghamanghang paraan, nahulog na parang prinsesa ang kanyang mga libro na maingat na inabot ni Sakamoto, siguradong walang nasira. Mula noon, napilitan si Kana na pangalagaan ang kanyang mga gamit ng mas maingat. Para sa mga babae, ang mga magagaan na sandali na ito kasama si Sakamoto ay naging mga alaalang pinahahalagahan, at bawat isa ay kumbinsido na ang kanilang pagkikita ang pinakamahalaga.
Mamaya, nang dumaan si Kubota at Sakamoto, pinaalala ni Kubota kay Sakamoto ang kanilang unang pagkikita. Noong una, hindi naalala ni Sakamoto, kaya't pinaalala ni Kubota sa kanya. Noong araw na iyon, si Kubota ay self-conscious tungkol sa isang kakaibang kulugo sa kanyang kamay. Kaya't tinakpan niya ito ng band-aid. Nang matanggal at mahulog ang band-aid, kinuha ito ni Sakamoto ng walang kabog-abog at pinindot pabalik sa kanyang daliri, halos parang isinoong isang singsing. Gayunpaman, hindi pa rin naalala ni Sakamoto at humingi ng paumanhin. Matapos marinig ang mga kwento, nagkaisa ang mga babae, ang pagkikita ni Kubota kay Sakamoto ang pinaka-romantiko. Sa klase, habang nagbabasa si Sakamoto ng malakas, ang kanyang boses ay nahihirapan ang lahat, at si Kubota ay tila nahulog sa pagkakabighani. Nang oras na para magbasa siya, napansin ng guro ang kanyang malalim na pag-iisip at pabiro niyang tinanong kung may tinitingnan ba siyang tao na gusto, na nagdulot ng tawanan mula sa klase. Habang binabasa ni Kubota ang mga pangyayari, naaalala niya ang sinabi ni Kobayashi sa kanyang ina, si Shijimi, tungkol sa kanyang academic progress, na ipinagkaloob kay Sakamoto. Kinabukasan, nagkasakit si Kubota at pinilit ni Shijimi na magpahinga siya habang siya ay nakipag-ugnayan sa paaralan. Ngunit sa halip na ipagbigay alam lang, sumama siya sa klase at nagkunwaring siya ay si Kubota upang makalapit kay Sakamoto. Sa cooking class, pinahanga ni Sakamoto ang lahat sa kanyang kasanayan, habang si Kubota, sa hindi inaasahang paraan, ay namangha sa kanyang kahusayan sa paggawa ng miso soup, na inaalay ang kanyang galing sa mga turo ng kanyang ina. Habang tinatakam ni Sakamoto ang nilutong miso, pinuri niya ang lalim ng lasa at inalok si Kubota ng isang kagat. Nahihirapan si Shijimi na pigilin ang kanyang kasiyahan. Pagdating ng oras upang tikman ang miso mula sa lugar kung saan tumama ang labi ni Sakamoto, mabilis na kinuha ni Aina ang plato, at nagsimula ang kaguluhan sa mga babae na sabik makatikim ng indirect kiss. Nagpahayag ng matalim na tingin si Shijimi kay Aina ngunit agad ding pinigilan ang sarili, naalala ang kanyang disguise at ang pangangailangang pigilan ang kanyang galit. Sa susunod na eksena, sila ay naghahanda upang magbihis para sa pay class sa locker room. Nahihirapan si Shijimi na pigilan ang pagnanasa na silipin ang abs ni Sakamoto ngunit nagdesisyon siyang umiwas at tumakas upang mapanatili ang kanyang composure. Habang nagsisimula ang pay class, iniutos na magtakbo sila ng mga laps sa track. Si Kakuta ay nagngangalit ng inis habang si Sakamoto ay tumatakbo ng magaan, na parang ipinapakita ang pag-unlad ng Darwin's evolutionary theory. Gayunpaman, dahil sa bilis ni Sakamoto, hindi kayang pag-alitan ni Kakuta si Sakamoto. Mas lalo pang pinatindi ang kanyang frustration nang makita niyang si Kubota, na talagang si Shijimi, ay nakakapit kay Sakamoto, isang hindi inaasahang pangyayari na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Puno ng hanggarang hawakan si Sakamoto, sinubukan ni Shijimi na tapatan siya ngunit nadapa, at nabasag ang kanyang shell necklace sa impact. Huminto si Sakamoto at iniabot ang kamay upang tulungan siya, ngunit tinanggihan ito ni Shijimi at nagmamadaling umalis. Habang kumakalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Kubota, napansin ni Sakamoto ang basag na shell at unti-unting nagdududa. Sa silid-aralan, napansin ni Shijimi na iniisip ni Sakamoto na siya ay si Kubota. At nalungkot dahil sa pagkawala ng pagkakataon na makipag-bonding sa kanya. Tumindi ang kanyang pagkaabalisa nang magsimula ang pag-uusap ni Morita at Yasuda tungkol sa mga pisikal na katangian ng mga kaklase, na nauwi sa pagsusuri ng dibdib ni Kubota. Habang siya ay naghahanda na harapin ito, mabilis na tinanggal ni Sakamoto ang atensyon nila, iniligtas siya mula sa kahihiyan. Sa kabila ng lahat, nang dumating ang Pasko, dalawang kaibigan ang naghintay para sa isang masayang outing. Ngunit iniwan sila ng kanilang kasama. Naghahanap sila ng alternatibo at nakita nila si Sakamoto, na tila nagmamasid ng density ng tao. Sinamantala nila ang pagkakataon at nilapitan siya upang imbitahan siyang sumama sa kanilang holiday gathering. Nagtaka si Sakamoto sa term na friend date, kaya't ipinaliwanag ng mga babae na ito ay isang hindi formal na pagtitipon kung saan magkakasama ang mga kaibigan upang mag-usap at magbahagi ng karanasan. Nakita ni Sakamoto ito bilang isang pagkakataon upang mas maintindihan ang interaksyon ng tao. Kaya't pumayag siya at nagtulungan silang pumunta sa karaoke venue. Sa mesa, ipinakilala ng mga babae ang kanilang mga sarili. Isa-isa silang nagpakilala, si Miki, isang college student, sumunod sina Yuka at Yu. Nang sumunod na mga lalaki, nagpakilala si Ryo, isang college student, at si Kohi, ang kanyang malapit na kaibigan. Pagkatapos, ipinakilala ni Sakamoto ang kanyang sarili. Nagtaka ang mga babae tungkol sa kanyang uniforme ng paaralan, kaya't casual na sinabi ni Kohi na si Sakamoto ay mahilig mag-cosplay.
Dahil dito, unti-unting ipinahayag ng mga babae ang kanilang mga romantic inclinations kay Kohi at Ryo, ngunit wala sa kanila ang nagpakita ng interes kay Sakamoto. Nagbago ang paksa ng usapan patungkol sa mga pangarap. Ibinahagi ni Ryo ang kanyang pangarap na magtayo ng isang bar, habang si Kohi ay balak magmana ng dental clinic ng kanyang ama. Nang tanungin ang mga babae tungkol sa pangarap ni Sakamoto, inihayag niya ang kanyang ambisyon na magtrabaho para sa NASA, upang maghanap ng bagong tahanan para sa sangkatauhan habang ang mundo ay nahaharap sa hindi tiyak na hinaharap. Nagdulot ito ng pagkalito sa mga babae at nakaramdam ng kaba ang mga lalaki. Naramdaman ni Ryo ang pagbabago ng atmosfera, kaya't nagmungkahi siya ng isang magaan na penalty game gamit ang isang hippopotamus toy upang alamin kung ang isang tao ay MOS. Hindi pa pamilyar si Sakamoto sa konsepto, kaya natalo siya, ngunit masterfully niyang pinamahalaan ang galaw ng toy gamit ang maingat na precision. Ang kanyang casual na kasanayan ay nakahumaling sa mga babae, at nagsimula silang mag-isip ng mas malalim tungkol sa kanyang karakter. Nag-aalala na baka matabyunan siya ni Sakamoto. Kinuha ni Ryo ang mikropono, sabik na ipakita ang kanyang husay sa pagkanta. Sinusubukang sirain ni Kohi ang pagkakataon ni Ryo, ngunit nagulat siya nang walang kahirap-hirap na gayahin ni Sakamoto ang melodya ng saxophone gamit lamang ang kanyang braso, na lalong nakakakuha ng atensyon ng mga babae. Nang ipahayag ng mga babae ang kanilang kagustuhan na kumanta, muling nalamangan ni Sakamoto ang lahat nang agad niyang mahanap ang kantang hinihiling nila. Naiinis, nagplano sina Kohi at Ryo na sirain si Sakamoto. Nag-order sila ng mga inumin para sa grupo, at inabot kay Sakamoto ang isang baso ng purong cola. Nag-isip sila ng plano at pinilit siyang uminom bago humiling ng kanta. Hindi tinatablan, sumang-ayon si Sakamoto at gamulat sa lahat nang magbigay ng isang malakas na pagtatanghal ng German opera. Nagsaya ang dalawa sa kanilang inaakalang pagkakamali ni Sakamoto, kumbinsido silang hindi magugustuhan ng mga babae ang classical music. Samantala, sabik nilang hinihintay na magutot si Sakamoto. Bagamat hindi pamilyar sa mga liriko, labis na namangha ang mga babae sa kalaliman ng boses ni Sakamoto. Biglang nagsidagsa ang isang grupo ng mga nagmamasid na curious sa pinto, naakit ng kanyang pambihirang pagkanta. Habang patuloy sina Kohi at Ryo sa pagbabantay sa inaasahang utot, sa wakas ay umalis ito, ngunit si Sakamoto, na may perfect composure, ay maayos na itinago ito sa loob ng kanyang operatikong pagtatanghal, na nag-iwan sa mga manonood ng pagkawaw. Pinapalakas pa nito ang kanyang alindog. Kaya't dumagsa pa ang mas marami pang tagahanga sa karaoke lounge, na sabik na maging malapit sa kanya. Pinagmamasdan ni Sakamoto ang lumalaking grupo na lumalagpas sa limitasyon ng mga tao, kaya't nagdesisyon siyang umalis, nagpasalamat. Sa huli, naiwan sina Kohi at Ryo sa karaoke bar habang ang mga babae ay sumunod kay Sakamoto. Samantala, si Hayabusa ay nahaharap sa mga responsibilidad sa bahay, nagsisikap puna ng kawalan ng kanyang ina. Ang kanyang ama, na naghahangad ng isang ina, ay iniimbitahan siya sa isang French dinner upang ipakilala ang isang prospective stepmother. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Hayabusa para sa kapakanan ng kanyang mga kapatid. Nais ng kanyang ama na gawing isang marangal na tagapagmana si Hayabusa, kaya't pinapayuhan siyang magtangkang humingi ng gabay kay Sakamoto sa etekita. Inamin ni Sakamoto na ang tunay na elegance ay nangangailangan ng panahon, ngunit pumayag siyang tumulong, na ipinagkatiwala kay Hayabusa ang gawain ng pagkuha ng isang bagong XL na jacket. Nag-isip si Sakamoto ng plano, magtatago siya sa likod ni Hayabusa at kikilos bilang mga kamay para sa paghahanda ng pagkain, habang si Hayabusa ay kakain ng anuman ang ibibigay niya. Habang kumakain sa hapunan, tinanong ng partner ang tungkol sa matibay na pangangatawan ni Hayabusa, na inisip na ito ay dahil sa martial arts. Upang mailihis ang usapan, gumawa si Sakamoto ng sining gamit ang napkin, at itinaguyod ni Hayabusa na siya ay lumalaban para sa kapayapaan. Nang masapit sa gilid, sinabi ng ama na ang lakas ng kanyang anak ay nagmumula sa mga panalangin sa Peace Monument. Nang ihain ang mga snails, na hindi gusto ni Hayabusa, nahirapan siya kahit na nagsusumikap para sa kapakanan ng kanyang mga kapatid. Ipinakita ni Sakamoto ito bilang isang laban, itinuturing ang mga snails bilang mga kalaban. Nang bumangon si Hayabusa, tinalo niya ang mga ito at kinain. Habang dumadating ang panghimagas, nagtanong ang chef ng opinyon, at pinayuhan ng partner si Hayabusa na sumagot sa French. Nag-aalangan, nahirapan siyang magsalita hanggang sa lihim na sumulat si Sakamoto ng "excellent" sa kanyang plato, at nalutas ang sitwasyon. Paglabas mula sa restaurant, nagpaalam si Hayabusa sa kanyang ama habang ang babae ay humiling ng pribadong pag-uusap. Sa daan pauwi,
ipinagkatiwala ni Hayabusa kay Sakamoto ang kanyang nararamdaman ukol sa posibleng papel ng babae bilang kanilang ina, at inamin niyang wala siyang karanasan. Ngunit nawalan sila ng direksyon, hindi pamilyar sa lugar. Habang nagpapatuloy, nakatagpo si Hayabusa ng mga gangsters na nagbabalak na saktan ng kanyang ama at kasama nito. Binasahan siya ni Sakamoto ng babala na ang kanilang pag-intervene ay maglalantad sa kanila bilang mga thug, kaya't upang mapanatili ang kanilang pagkukunwari, iminungkahi ni Hayabusa na magpalat sila ng papel, si Sakamoto bilang nakikitang kalaban habang siya naman ang magiging lihim na humahawak sa laban. Hinamon ni Sakamoto ang mga thug habang ang hindi nakikitang mga suntok ni Hayabusa ay mabilis nilang pinabagsak. Nang humingi ng proteksyon ng ama ni Hayabusa sa likod ni Sakamoto, inamin nitong ang babae ay isang extortionist at ang hapunang iyon ay isang plano ng kanyang nakatatandang anak upang protektahan siya at ang kanyang mga nakababatang kapatid. May isang thug na umatake kay Sakamoto mula sa likod gamit ang isang pole, ngunit pinigilan ito ni Hayabusa gamit ang kanyang braso, na nagtamo ng sugat. Habang nagsisimula ng umulan ng snow, ipinakita ni Sakamoto ang isang kwento ng batang sobrang dedikado sa kanyang pamilya kaya't hinarap ang French na pagkain. Dahil wala siyang antibodies, nag-mutate siya at napakatalino nilang napaniwala ang lahat na si Hayabusa ay mayroong 4 na braso. Takot na tumakas ang mga thug, at sa kalagitnaan ng kaguluhan, bumagsak ang ama ni Hayabusa. Walang ibang magawa, dinala ni Hayabusa ang kanyang ama pauwi sa kanyang likod, iniisip ang mga hindi inaasahang pangyayari ng gabing iyon. Sa lungsod, isang bihirang fenomeno nang nangyayari, ang unang snowfall sa mga nakaraang taon. Pumunta sina Sakamoto at Kubota sa paaralan. Si Kubota ay nagrereklamo tungkol sa lamig, habang si Sakamoto ay hindi apektado sa kanyang karaniwang kasuotan. Nang ipahayag niyang hindi pa niya nakikita ang nyebe sa lupa, namangha si Kubota. Bagamat na-realize niyang kaunti lang ang alam niya tungkol kay Sakamoto, determinado siyang matutunan pa ang marami tungkol dito. Sa paaralan, gumawa si Atsushi ng isang kahangahangang snow rabbit na nagbigay giliw kina Mario at Ken. Sumali si Sakamoto sa kanila, at si Atsushi, na alam ang unang snowfall ni Sakamoto, ay nag-alok na turuan siya kung paano maglaro. Nagpapasalamat si Sakamoto at nakinig ng mabuti. Ipinaliwanag ni Atsushi na ang unang hakbang ay ang pagpapakita ng hugis ng katawan sa nyebe para makita ng mga dumadaan. Nang magtanong si Sakamoto tungkol sa layunin nito, inamin ni Atsushi na wala namang layunin. Nang dumating ang pagkakataon ni Sakamoto, sa halip na magpatuloy ng random, tumama siya ng eksakto sa imprint ni Atsushi. Nalaman ni Mario na ang resulta ng hugis ay pamilyar, parang isang sketch ni Leonardo da Vinci o isang simbolo ng metabolismo ng medisina. Pumayag si Sakamoto, tinutukoy ito bilang isang diagram ng human anatomy. Pagkatapos, ipinakita ni Atsushi kung paano gumawa ng snowman. Napansin ni Sakamoto ang hindi matatag na pagkakagawa nito, kaya't hindi pinansin ang babala ni Atsushi at nagdagdag pa siya ng mga karagdagang snowballs. Ang resulta, isang snowman na may 9 na layers, ay ikinatuwa ni Ken at Mario, na agad na naghanap ng paraan ni Sakamoto. Naiinis si Atsushi, nararamdaman niyang natatabunan siya ng walang kahirap-hirap na kakayahan ni Sakamoto. Bigla, lumitaw si Fukashi, na nagudyok kay Atsushi na haminin si Sakamoto sa isang snowball fight, sinabing ito lang ang tanging paraan upang makuha ang kanyang pagkilala. Tinanggap ni Atsushi ang suhestyon, at nagmungkahi siya ng isang laban na may isang patakaran, sino mang matamaan ay talo. Tinanggap ni Sakamoto ang hamon, at nagsimula ang laban. Tiwala sa kanyang tagumpay, naghagi si Atsushi ng mga snowballs ngunit hindi nakatama ng isa. Sa madaling pag-iwas ni Sakamoto sa bawat throw. At nang magbalik siya ng atake, ang kanyang galit ay mabilis at matalim, parang machine gun. Nagkubli si Atsushi, hindi makapaghagis ng snowballs. Inantay niyang maubos ang supply ni Sakamoto, ngunit unti-unting nangingit-ngit ang lamig, habang si Sakamoto ay hindi apektado. Biglang nagtakip si Sakamoto ng isang bagay sa nyebe at itinapon iyon kay Atsushi. Akala ni Atsushi ay isang bomba ito, kaya't sinubukan niyang mag-surprise attack, ngunit tinamaan siya ng snowball ni Sakamoto. Tinalo, hindi inaasahan ni Atsushi na mararamdaman ng init. Ipinasok ni Sakamoto ang hand warmer sa loob ng kanyang mga snowballs, kasama na ang snowball na itinapon kay Atsushi. Hindi tinatablan ng lamig, may mga hand warmer si Sakamoto sa loob ng kanyang jacket. Nahalungkot, naglakad pa uwi si Atsushi mag-isa, may luha sa mata habang nerealize niyang hindi ito nakita ni Sakamoto bilang isang tunay na laban. Pagkalipas ng ilang oras, nilapitan siya ni Fukashi, at sinabi na hindi siya magkakaroon ng ganitong problema kung hindi lang umiiral si Sakamoto.
Kinabukasan, habang natutunaw ang nyebe, nagtayo si Sakamoto ng bagong silungan para sa kanyang mga alaga na ibon. Si Morita, nagmumuni tungkol sa pagtatapos ng kanyang unang taon, ay napuno ng nostalgia. Samantalang si Megumi ay naghahanda na ipakita ang mga litrato na kumakatawan sa mga alaala ng taon. Natagpuan ni Michan ang isang nakakabighaning litrato ni Sakamoto, kinuha ni Megumi noong isang maulan na araw. Ang mga babae, na bighani, ay sabik na humiling ng mga kopya. Ipinakita ni Megumi ang isang matapang na shot ni Sakamoto sa isang turning point ng marathon, na nagdulot ng mas malakas na demand mula sa mga babae. Si Atsushi, na nagkukunwaring hindi interesado, ay hindi humiling ng isa. Pinuntahan siya ni Ken at Mario para sa isang madaliang usapan, ngunit iniwasan sila ni Atsushi gamit ang hindi karaniwang kilos. Habang nagaganap ang pulong, inihayag ni Maruyama na hindi makakapagtapos si Fukashi dahil sa madalas na pagkawala sa klase at magiging kaklase pa rin nila sa susunod na taon. Sinusuri ng mga lalaki ang mga kumakalat na balita, at nag-isip si Hayabusa na si Fukashi ay naghahanap ng isang bagay. Binabalaan silang magpakatatag sa kanilang paniniwala at huwag padala sa impluwensya nito. Nag-aalala tungkol sa pagkawala ni Atsushi, nalaman ni Hayabusa mula kina Mario at Ken na ang kanyang ugali ay naging kakaiba. Samantala, sa loob ng klase, ang mga babae ay hindi tumitigil sa pagpestering kay Megumi para sa mga karagdagang litrato ni Sakamoto. Si Sera ay nagtangkang agawin ng pansin gamit ang isang kwento mula sa kanilang beach trip, ngunit pinagtawanan siya ng mga lalaki tungkol sa kanyang timbang. Ang hindi sinasadyang pagpapakita ni Kubota sa litrato ng mga babae ay nagdulot ng kalituhan, dahil nahirapan silang paniwalaan na siya ang misteryosong diver mula sa araw na iyon. Ang pagkabigla ni Aina sa isang partikular na litrato ay nagbigay pansin sa mga lalaki, na nag-request ng mga kopya, gaya ng kanyang plano. Tinanong ng mga babae ang tungkol sa mga litrato ni Sakamoto na nakasuot ng swim trunks, ngunit nalaman nilang hindi kumuha si Megumi ng ganitong mga litrato. Gayunpaman, natagpuan ni Yagi at Tanaka ang isang larawan kung saan hindi sinasadyang nakuha si Sakamoto sa swimwear, na nagdulot ng labis na demand para sa pinalaking mga print. Nagtapos ang araw ng may taos-pusong pasasalamat mula sa mga kamag-aral, maliban kay Atsushi, na tahimik na umalis. Hawak ang isang litrato mula sa beach trip, naaalala niya ang sandaling pinigilan siya ng mga kaibigan niyang sumisid. Nais niyang patunayan ang sarili tulad ni Sakamoto, at nakatagpo siya kay Fukashi, na nag-alok na turuan siya kung paano ibalik ang kanyang dangal at alisin si Sakamoto. Buo ang kanyang desisyon, sinunog ni Atsushi ang litrato at tinanggap ang alok ni Fukashi. Bumalik tayo sa 57th graduation ceremony, dumating ang mga estudyante ng maayos at formal para sa okasyon. Ngunit sa kanila, isang first-year student, si Seka, ay naguguluhan at napapahinga na parang ilang ibang first years. Ang farewell address ay ibinanggit ni Sakamoto, na may hindi inaasahang twist. Nang tumayo siya upang magsalita, isang electrifying na enerhiya ang kumalat sa madla, lalo na sa mga underclassmen. Inihagis niya ang isang volleyball sa ere, at sa hindi inaasahang pagkakataon, natanggal nito ang isa pang nawawalang bola mula sa mga nagtapos na estudyante. Nang walang kahirap-hirap, nahulog ito sa hangin, at sinabi ni Sakamoto na ito ay isang simbolikong alaala. Pagkatapos, nagsimula siya ng kanyang talumpati, nagpapahayag ng pasasalamat at pagbibigay ng mga aral, pinayuhan silang huwag maghaynayang sa kanilang 3 taon sa mataas na paaralan. Ngunit pagkatapos, isang hindi inaasahang kaganapan. Lumabas si Atsushi, hawak ang isang steel bat. Nang subukang pigilan siya ni Kakuta, muntik niyang tamaan ang ulo nito, isang nakakatakot na sandali. Hindi nagpatinag si Atsushi, patuloy na nilapitan si Sakamoto, at humingi ng kanyang pagkawala. Nanatiling kalmado si Sakamoto, tahimik niyang ipinatawag ang katahimikan, at ang atmosfera ay lalong tumindi. Nagtakbuhan sina Hayabusa at iba pa upang pigilan si Atsushi, ngunit patuloy siyang naglakad, determinado na sirain ang talumpati ni Sakamoto. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na swing si Atsushi, ngunit bawat hampas ay iniiwasan ni Sakamoto ng walang kahirap-hirap, parang isang eleganteng stage performance. Tumindi ang galit ni Atsushi, ngunit nanatiling composed si Sakamoto. Habang umaakyat sa mataas na lugar, ipinagpatuloy ni Sakamoto ang pagiging kalmado habang tinutugis siya ni Atsushi. Sa isang tensyonadong sandali, nawalan ng balanse si Atsushi, at napasabit sa gilid. Nagdulot ng mga hininga sa hangin, ngunit mabilis na kumilos si Sakamoto. At nahuli siya sa tamang oras. Punong-puno ng galit, humiling si Atsushi na siya'y pakawalan. Sa desperasyon, pinukpok niya ng batang mga kamay ni Sakamoto, sinusubukang makawala.
May mga bulong-bulungan sa madla, naka-schedule ba ang kanilang labanan? Si Megumi, na instinctively nais mag-intervene, ay pinigilan ni Kubota, at pinayuhan siyang magtiwala kay Sakamoto at huwag makialam. Tinutok ni Atsushi ang galit, inakusahan si Sakamoto ng pagpapanggap ng malasakit. Ang kanyang mga hampas ay naging mas malakas. Ang mga luha ay damaloy sa kanyang mukha habang tinatanong si Sakamoto kung bakit siya patuloy na nakikialam. Ngunit sa ilalim ng magkasalungat na emosyon, napansin ni Sakamoto ang isang malalim na bagay sa hindi nagbukas na pagpapakita ng nararamdaman ni Atsushi. Ayaw man tanggapin ni Atsushi, pinayuhan siya ni Sakamoto na magtiwala sa sarili. Habang ang mga kamay ni Sakamoto ay duguan at sugatan mula sa patuloy na mga hampas, pinakawalan niya ang kanyang pagkakahawak. Habang nahulog si Atsushi patungo sa lupa, ipinakita ni Sakamoto ang isang brilliant na galaw, binuo niya ang kanyang pantalon bilang mga pangharness, mahusay na ginagabayan ang pagbaba ni Atsushi at tinitiyak ang isang ligtas na paglanding. Tinatabla ng emosyon, malalim na naguluhan si Atsushi sa kabutihang loob ni Sakamoto. Nang makarating siya sa lupa nang hindi nasaktan, mahigpit na hinawakan ni Sakamoto ang kanyang mga kamay at tuloy-tuloy na tinapos ang kanyang talumpati. Isang sigaw ng palakpakan ng umalingaw-ngaw, tumalab sa buong pagtitipon. Nagbago ang eksena. Inaalagaan ni Hayabusa ang sugatang mga kamay ni Sakamoto habang si Atsushi, tapat sa kanyang nararamdamang guilt, ay humagulgol at paulit-ulit na humihingi ng paumanhin. Pinatibay ni Hayabusa ang kanyang loob, at sinabi nilang nauunawaan nila, isa lamang ito sa mga baluktot na plano ni Fukashi. Nagpatuloy si Sakamoto sa infirmary para sa karagdagang paggamot, ngunit sinalubong siya ni Fukashi, na nagtatanong tungkol sa mga layunin ni Sakamoto. Nag-isip si Sakamoto kung nagtatapos na ba si Fukashi. Ngunit tinanggihan ito ni Fukashi. Ipininta niya ang isang madilim na larawan ng buhay pagkatapos ng paaralan, inihalin tulad ito sa isang malawak at mapanganib na dagat, kapag pumasok ka dito, wala nang pagbabalik. Inamin ni Fukashi na iniiwasan niyang magtapos para sa parehong dahilan, pinili niyang manatiling manonood habang ang iba ay lumulubog sa hindi tiyak na hinaharap taon-taon. Hindi tinatablan ng kanyang malungkot na pananaw si Sakamoto, at sinabi niyang mas pipiliin niyang harapin ang dagat at tuklasin kung ano ang naroroon sa kabila. Habang papalabas si Sakamoto, napansin niyang naghahanda si Hayabusa upang harapin si Fukashi. Imbes na makipaglaban ng diretso, nakialam si Sakamoto, nagmungkahi ng isang mas matalinong hakbang. Habang natatapos ang graduation ceremony at nagsimulang magtulungan ang mga estudyante, hindi inaasahan ni Hayabusa at ang mga boys na lapitan si Fukashi at magbigay ng pagbati. Ang distraction na ito ay nagsilbing daan para sa huling hakbang ni Sakamoto, isang mabilis na galaw na nagpadapa kay Fukashi sa gitna ng mga estudyante. Hinihila siya at madali siyang itinulak palabas, nilamon ng umalis na karamihan. Ikinwento ni Kubota na lahat ay nagtapos ng maayos, naiwasan ni Atsushi ang parusa, hindi na bumalik si Fukashi, at patuloy ang buhay. Ngunit, noong ika-23 ng Marso, sa closing ceremony, narinig ni Kubota ang isang nakakalungkot na rumor na agad na kumpirma, nag-anunsyo si Sakamoto ng kanyang pag-alis. Siya ay napili para sa isang prestihiyosong aerospace program sa kabila ng dagat, sumali sa isang misyon na nakatuon sa pagpapalawak ng human exploration sa Mars. Bago siya umalis, ang mga kamag-aral, at pati na rin ang guro, ay nagtangkang maghulog ng mga pay sa kanya bilang huling kalokohan. Ngunit tulad ng dati niyang estilo, hindi siya nahirapan na iwasan ang bawat pay habang nagpaalam sa kanila. Nangako sila na magsusumikap upang magtagumpay, habang patuloy ang kanilang walang kwentang pagtatangka na tamaan siya. Bago siya tuluyang umalis, hinarap siya ni Hayabusa, tinanong kung talagang pupunta siya sa Estados Unidos. Hindi direktang sumagot si Sakamoto. Nanatiling misteryoso tulad ng dati. Habang siya'y dumadaan sa main gate, ang mga kamag-aral, na may mga pay sa mukha, ay nanunood mula sa bintana ng classroom, tinatawag siyang isang tunay na kaibigan. Sandali, parang gustong magtaksil ng emosyon ni Sakamoto, ngunit pinanatili niyang kalmado ang sarili, naglakad ng walang lingon at walang pagtingin pabalik.